Hindi maintindihan ni Calista kung bakit matagal ang pagkakahinto ng kotse. Nalaman na lamang niya na huminto pala sila sa tabi ng isang parke. Nang bumaba ang assistant at ang driver mula sa kotse, saka iniwan silang dalawa ni Vinson para mag-usap ng masinsinan. Nang sila na lamang ang natira ay tinanggal ni Vinson ang suot niyang seatbelt saka binuhat siya upang paupuin sa kandungan nito. "What the heck, Vinson? What are you doing?" Nagpumigla siya pero mas malakas sa kanya si Vinson, kaya hindi siya nakaporma. Isa pa, iniingatan niya rin ang kanyang tiyan at baka duguin na naman siya. "Let me go, Vinson. May asawa na akong tao. Sa tingin mo ba, tama tong ginagawa mo?" Hinigpitan ni Vinson ng pagkakayakap sa magkabilang braso niya, saka ipinatong ang baba malapit sa kanyang batok at tinalikan yun. "Let me hug you for once, Calista. Dahil hindi mo alam kung gaano ko nanabik na mahawakan kang muli matapos mo kong iwan. Ayaw mo na ba talaga sa akin at hindi mo na ako babalikan?" Nakagat ni Calistang pang ibabang labi at hinayaan ng sarili na nakaupo sa kandungan nito. Pero ang tingin ay sa labas ng bintana dahil nilalabanan niyang damdamin na huwag kaagad sumuko sa panlalambing ni Vinson. "Hindi kita iniwan, Vinson. Our 3-month rule has ended. Ano pang silbi ng pananatili ko sa mansyon mo?" Hinalikan ni Vinson ang leeg niya at bahagyang nanginig si Calista dahil sa gumapang na sensasyon sa buong katawan niya. "Listen to me first, Calista. Inaako kong pagkakamali na ginawa ko. Kasalanan ko rin dahil nagsinungaling ako tungkol sa business meeting sa ibang bansa. Pero ang totoo ay sinamahan ko si Celeste para ampunin ng batang matagal niya nang nagugustuhan. Kung alam ko lang na ganitong mangyayari, hindi sana ako sumama. Pero kasi Celeste saved my life at iniisip ko na bilang kabayaran ay samahan ko siya, pero sinabi ko na sa kanya na ito na ang huli dahil hindi ko na kayang ibigay ang oras na hinihingi niya dahil may asawa na ako." But she was persistent. Marahang humigit ang hininga ni Calista sa kadahan-dahan niyang ibinuga. Of course, gagamitin ni Celeste ang kadahilan ng nagkaroon ito ng malubhang karamdaman dahil sa pagliligtas nito kay Vinson para paikutin sa palad nitong lalaki. "Gusto kong sabihin sa iyo ang totoo bago umalis, pero takot ako dahil baka hindi mo magustuhan at hindi mo ko payagan. Pero hindi ko rin pwedeng tanggihan si Celeste dahil kahit kailan hindi na siya magkakaanak dulot ng laso na sumira sa bahay bata niya nung iniligtas niya ako. Sinubukan ko lang intindihin ang ugali niya sa kadahilanang yon. Pero kung ang dahilang yon ang sisira sa ating dalawa, ay titigilan ko ng pagsunod kung ano ang gusto niya sa akin." Tuluyang kumalma ang damdamin ni Calista sa paliwanag ni Vinson. Rinig na rinig niya ang boses ng sincero nito at paghihingi ng tawad sa kanya. Lumuwang ang pagkakayakap ni Vinson sa kanya, pero marahang humaplos ang palad nito sa kanyang braso na hinayaan naman niya. "Hindi ba dati tinanong mo ko kung anong problema kay Celeste? Hindi ko sinabi sa'yo dahil nangako ko sa mga Harrington na itatago ang kalagayan ni Celeste at mali ulit ako. I should told you that dahil magpamilya tayo, Calista. You are my wife." Dumiin ang pagkagat ni Calista sa kanyang labi dahil hindi siya sanay sa isang mapagkumbabang Vinson. How he lowered himself to apologize to her sincerely. Sanay siya sa malamig at supladong pag-ugali ni Vinson, kaya nang marinig kung paano ito humingi ng tawad ay kiniliti ang kanyang damdamin. Muli siyang niyakap ni Vinson. "Celeste always wanted to have a child at ipinangako niya sa akin na kapag nagkaampon na siya ng bata ay titigilan niya na tayo basta samahan ko siya. Pumayag ako sa gusto niya dahil na gusto ko na ring tapusin kung ano man ang kaugnayan namin." Sandaling nangunot ang noo ni Calista. "Hindi ba't palagi mo namang inaalagaan ang bata hanggang ngayon?" Narinig ni Calistang marahas na pagbuga ng hangin ni Vinson. Dahil hindi pala niya ipinaalam ang tungkol sa adoption kay Frederick o sino man sa pamilya nito. "Hindi lang yon. Pagkarating namin ng bansa ay nagkasakit si Santino kaya kagad namin siyang dinala sa ospital. At pagkatapos ay kinuhanan ko na rin sila ng pansamantalang matitirhan hanggat hindi pa nalalaman ni Frederick ang tungkol kay Santino. Pero hindi na ako pwedeng pumunta sa kanya kapag tumawag siya." "I have you again, Calista." Mahinang napailing si Calista. Hindi na siya magtataka kung nagawa yun ni Celeste. Gusto nitong solohin si Vinson at maglaro ng bahay-bahayan kasama si Santino. That girl is sick in the head. Mukhang hindi yata na-develop ng maayos ang utak nito kaya puro kasamaan na lang ang iniisip. "May tanong ka pa, Calista?"
Mahinang tanong ni Vincent na tinawakan siya sa baba upang magtagpo ang mga mata nila. Umiling si Calista pero hindi nagsalita. Kung wala na, ako naman ang magtatanong sa'yo. But I want you to answer me honestly, Calista. Calista blinked her eyes rapidly, acting innocent. May dapat ka pa bang itanong sa akin? Naningkit ang mga mata ni Vincent at matalim siyang tinitigan. Anong relasyon mo kay Thor ng cis group? Asawa mo ba talaga siya? I only want an honest answer unless gusto mo maparusahan. Still not talking, Calista? May pagbabanta na sa boses ni Vincent nang muli itong magsalita na ikinalunok ng laway ni Calista. Gusto niyang magsinungaling pero batay sa reaksyon ni Vincent ngayon ay mukhang tototohanin nga nito ang parusang sinasabi nito. Don't test my patience, Calista. Alam mo kung paano ako magalit. Kung ayaw mo makaranas ng parusa, sabihin mo na sa akin ang tungkol sa inyong dalawa ni Thor na yon. Okay, you won. We're just friends. Nakausli ang labing sagot niya. Mahinang napatawa si Vincent. I was hoping you wouldn't answer. Nang sa gayon ipaparusahan na naman kita. You know how I love to punish you. Mukhang hindi lang si Calista ang sabik na sabik sa asawa ko, hindi pati na rin siya. Pero pinigilan niya sarili na mag-react sa ginawa nito. Vincent, we're outside. Stop it. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit sinabi mong asawa mong Thor na yon? Tanong muli ni Vincent na marinig niyang sagot ni Calista ay tila nabunutan siya ng tinik sa lalamunan at guminhawang pakiramdam niya. Naging komplikadong reaksyon ni Calista at pinanatili ang tingin sa labas ng bintana kung saan nakita niyang driver at assistant ni Vincent na relax na nag-uusap. Mukhang kahit ang mga ito ay nakaramdam na kaginhawaan dahil sa mga nakalipas na linggo ay masyadong iritable ang boss nila at ang mga itong laging nagpagbubuntunan. Ang buong akala ko ay mag-asawa na kay ni Celeste at may anak na. Ayaw ko magkaroon ng label na isang babaeng maninira ng pamilya. Kaya naman nasabi kong asawa ko si Thor para tigilan mo na ako kapag nalaman mong may asawa na rin akong iba. Kahit na mahaba ang sinabi niya ay hindi niya ito nilingon. Narinig niyang napaismit si Vincent. So sa tingin mo, ako ang klase ng lalaki naghahanap ng ibang babae sa labas kahit na may asawa na? How would I know? 3 buwan pa lang tayo magkakilala. But in those 3 months, you fell for me, doesn't it, Calista? Like what I felt for you. Sa pagkakataong ito ay lalong hindi makatingin si Calista kay Vincent dahil kaagad na nag-init ang pisngi niya. Was she an easy girl? Pero biglang kinuha ni Vincent ng palad niya, tinapat yon sa dibdib nito. Calista stilled. Ramdam na ramdam ng palad niya ang mabilis sa pagtibok ng puso ni Vincent. Kung hindi sapat ang tibok ng aking puso, ay bibigyan kita ng pagkakataon na buksan ito para makita mo kung sinong tinitibok nito. Kung anong pangalan na nakaukit dito. It's only you, Calista. Nakagat ni Calista ang labi upang pigilan ang mapangiti. Damn, why is this man so cheesy? Hindi ka makasagot? Gusto mo pa ba na patunayan ko sa'yo kung anong nararamdaman ko sa pamamagitan ng aking labi? Imbis na sumagot ay humarap dito si Calista. Hindi siya nagsalita, bagkus ay hinawakan niya ito sa magkabilang pisngi at bumaba ang labi para sakupin ng labi nito. Their first kiss after weeks of separation. Damn, how she missed this man, her husband. Dahil parehong sabik na sabik sa isa't isa ay halos ayaw nilang bumitaw. Kung hindi lang halos mawalan ng hininga si Calista, hindi niya itutulak ang lalaki. That's my answer to you. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero sa tuwing magkatabi tayo ay bumibilis ang tibok ng aking puso. Hindi rin ako mapakali kung hindi kita nakikita. And yeah, I felt something for you. Hinihingal na salita niya sa mahinang boses. Ikiniskis ni Vincent ang pisngi sa kanyang pisngi. My heart beats the same for you. Mabilis siyang dinampian ni Vincent ng halik sa pisngi bago muling nagsalita. I like you a lot. Please stay with me, okay? This is my first time feeling like this towards a woman, and I want you to be my last. Tatanggi pa ba si Calista ngayong nalaman niya nang wala naman palang namamagitan dito at kay Celeste? At walang anak ang mga ito ay tuluyang nawalang lahat ng agam-agam niya. Lalong lumakas ang loob niya nang harapin si Celeste lalo nang malaman niya na wala naman pala itong relasyon kay Vincent. Pack your luggage, babalik ka sa mansyon ko. Inirapan to ni Calista. Did I agree to live with you yet? Did I tell you to argue? I am telling you to live with me. No more arguments. I will not allow you to live under the same roof with the man. Wala akong pakialam kahit na kaibigan mo pa siya. But, no more buts either.
Dinadala mo sa sinapupunan ng magiging anak natin. Dapat lang na magkasama na tayo sa bahay para maalagaan kita. Dalawa na kayong responsibilidad ko. Kalista, at dahil doon ay walang nagawa si Kalista kung hindi ang sumama pabalik kay Vincent sa mansyon ng mga ito. Pero bago yun ay sinamahan na muna siya sa penthouse niya para kunin ang kanyang gamit. Habang naghihintay si Vincent sa sofa ay biglang pumasok si Thor. Ang lalaking kinaiinisan niya pa rin kahit na alam niyang kaibigan ito ni Kalista. Oh, hindi ko alam na may bisita pala kami. Nasaan ang asawa ko? Bakit ni Tubig hindi ka man lang niya binigyan? Stop calling her your wife. From now on, you don't need to pretend. Kalista is my wife and always will be. Vincent's dark aura surrounded Thor that the poor guy stifled and couldn't move. His dangerous expression never left Thor as if he was saying, "Don't dare to touch my wife." Samantala nang malaman ni Lucy na bumalik ng babaeng kinaiinisan niya at sa mansyon na ito muling naninirahan, ay agad na binalot ng galit ang puso niya. Matapos malaman na naghiwalay na ito at ang kanyang kuya, ay tila lumilipad siya sa alapaap. Pero ngayon na bumalik ito, hindi niya mapigilang makaramdam ng galit dahil ito ang dahilan kung bakit 3 buwan siyang nag-suffer sa kamay ng kanyang lola. Agad niyang tinawagan si Celeste. Ate Celeste, bumalik na sa bayang malanding babae. Anong nangyari? Bakit nakawala na naman si Kuya Vincent sa'yo? Sumbong niya sa babaeng gustong-gusto niya para sa kanyang kuya. Huwag kang mag-alala dahil sisiguraduhin ko hindi na rin siya magtatagal dyan. For now, keep an eye on her. Dahil bibigyan ko siya ng regalo bilang pa-welcome back sa pagbabalik niya sa mansyon. Naitapon ni Celeste ang hawak na tasa ng kape. Matapos makausap si Lucy, wala siyang pakialam kahit na nabasag pa yon dahil hindi pa rin nawawalang inis niya. Buong buhay niya inakit, nilambing at minahal si Vincent pero ni minsan hindi man lang siya nito binigyan ng pansin. Ang walang kwentang Kalista pa yun na ilang buwan pa lang niyang nakikilala. Ang nagustuhan nito? What the hell? Humitit siya ng sigarilyo para pakalmay ng sarili pero paulit-ulit sa isip niya ang nangyari sa ospital kung saan sa harapan niya mismo binuhat ni Vincent si Kalista. Really, sa slut? Lalo lang dinagdagan ng babae yun ng galit niya kaya hindi siya makakapayag na magtagumpay ito. Hinayaan niyang basag na tasa at inubos ang sigarilyo bago pumasok sa kwarto mula sa balkonahe. Wala sa kanya si Santino dahil as usual, ang yaya nito ang nag-aalaga. What's the use of the kid anyway? Hindi man lang nito magawang makuha ang loob ni Vincent. Useless piece of shit. Pinagsisihan niya na inampun pa niyang bata. Nagkaroon patuloy siya ng pasanin. Mahinang katukang pumutol sa pag-alburuto ni Celeste at sinundan yun ng mahinat nag-aalangang boses. Celeste, nandiyan ka ba? Nagkasalubong ang kilay ni Celeste. Ano ang ginagawa ng babae yun dito? Sa tingin ba talaga nito ay kaya nitong akit ng malabatong puso ng kuya niya? Napaismit siya. I guess, I just need to put up with this one. Pwede ko pa naman siyang magamit sa mga plano ko. Bulong niya. Pumasok siya sa banyo at mabilis na nag-toothbrush, saka nag-spray ng mouth freshener spray para tanggalin ang amoy ng sigarilyo sa kanila ba si Shaira. Celeste, akala ko wala ka sa loob dahil ang tagal mong sumagot. Peking umiti si Celeste sa kadiretsahan nitong tinanong. Bakit ka nandito? Wala ka bang trabaho? Nagmamayari ng isang club sa Libby si Shaira pero lagi naman itong inaasa sa tauhan ng pamamahala. Katulad niya inaasa lang nito sa magulang ang pamamalakad ng negosyo kaya hindi na nagtataka sa Celeste kung bakit papalugin ang kabuhayan ng mga to. Unlike her, magaling sa negosyong kuya niya kahit maasahan niya at hindi na niya kailangan kumilos para lang mapalago yun. I need to take a break. Muli na naman tong humiti na tila kinikilig. Celeste, wala ba ditong kuya mo? Gabi na, bakit hindi ko pa siya nakikita? Muling napaismit sa Celeste dahil sa inakto ni Shaira. Paanong uuwi yun kung abala yun? Pabalang nasagot niya. Nakarating sila ni Celeste sa salas at dahil malalim ng gabi wala na ring mga katulong ang pag-alagala sa kabahayan. Shaira, I need to tell you something. Umupo sa tabi niya si Shaira pero hindi nito nakalimutang magbigay ng distansya dahil ayaw niya na magkadikit ang katawan nila. Kung si Vincent ang katabi niya ay walang problema. She can even sit on his lap. What? Bakit parang concern na concern ang mukha mo? Pinalambot ni Celeste ang mukha na tila ba nakakaawa. Shaira, hindi mo alam pero kaninang hapon ay may sinamahan akong babae sa ospital para magsagawa ng abortion dahil na rin sa utos ni Kuya Frederick. Lalaki ang mata ni Shaira sa gulat nang marinig ang sinabi niya. Lihim na napangisi si Celeste. Kinagat nito ang pain niya.
All she needs to do is to let the fish eat the bait. Ano? Bakit naman gagawin ni Frederick yon? Bakit gusto niyang ipa-abort ang bata? Anak niya ba yon? Sinong babae na pabuntis sa kuya mo? Nanggagalaitin na tanong ni Shaira. Lumawak ang pagkakangisi ni Celeste. Another idiot at may disposal. Tila walang lakas siyang bumuga ng hangin. Iskalista. Buntis siya. What? Buntis ang babaeng yun kay Frederick? How could she? Tumayo ito sa sobrang galit. Anong karapatan niya na magpabuntis sa kuya mo? Ang malanding babaeng yun. Yumuko si Celeste sa kamahinang tumawa. Hi, Shaira. You are really an idiot. Tumayo siya sa hinawakan ng magkabilang balikat ni Shaira. Kumalma ka na muna, Shaira. Pag-usapan natin to. Hindi lang ikaw ang galit. Ako din. Alam mo kung gaano kalaki ang pagkadisgusto ko sa babaeng yun. Kahit ako, kaya ko rin sa kanya para sa kapatid ko. Alam ko sinadya niya magtrabaho bilang sekretarya ni Kuya. Pero ang totoong pakay talaga niya ay akitin si Kuya Frederick. Habang nagsasalita siya ay lalong dumidilim ang mukha ni Shaira. Walang hiyang kalista na yun. Mabuti na lang at walang interes sa kanyang kuya mo. Kaya ipinalaglag niyang bata. Muling nanlumbay ang mukha ni Celeste at kitang-kita yun ni Shaira. Bakit? May isa lang problema. Habang nasa ospital at malapit ang operahan ni nakatakas si Calista kaya hindi natuloy ang operasyon. Shit! She escaped! Bakit gusto pa niyang itago ang anak nila ni Frederick? No way! Hindi ako papayag. Hahanapin ko siya at ingungudngud sa lupa hanggang sa makunan siya. Kitang-kitang galit ni Shaira na labis na ikinatuwa ni Celeste. Tumango sa Celeste. Yes, dapat lang. Hindi niya deserve o na magiging anak niya magkaroon ng espasyo dito sa bahay ng mga Harrington. At Shaira, tawag niya sa atensyon ng kaibigan. Nang lumingon ito tingnan siya sa kanya nagsalitang muli. Nakatanggap ako ng tawag ngayon lang na bumalik na pala sa bahay niya si Vincent. Umiyak si Celeste na para bang may nananakit sa kanya kaya kagad siyang dinamay ni Shaira. Ang kapal na mukha ng babaeng yun na bumalik pa kay Vincent. Gusto niya bang sirain ang kasiyahan mo? Dahil hindi niya makuha-kuha ang loob ni Frederick? Nanggigigil na saad ni Shaira. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Shaira. Paano na lang kung tuluyang magkabalikan ng dalawa? Paano na kami ni Santino kung iwan na kami ni Vincent? Hindi tumigil sa kunwaring pag-iiyak si Celeste. Ilang beses niya na itong nagawa kaya gabay na niya ang aksyon na to. Napakalandi talaga ng Calista na yon. Hindi na kontentong landiin ng kuya mo, ay babalik pa kay Vincent para ito naman ang landiin nito? Kailan pa ba siya mawawala sa landas natin? Nagangat ng tingin si Celeste at matamang tinitigan si Shaira. Shaira, kung desidido ka, ay kaya kong paalisin siya sa landas natin ng tuluyan. Naging seryoso ang mukha ni Shaira. Sabihin mo sa akin, Celeste, dahil ako mismong gagawa at sisiguraduhin kung mawawala siya sa landas natin. No, mawawala siya sa mundo. Tumaas ang sulok ng labi ni Celeste. Finally, the fish ate the bait and coughed it. Ngayon hindi niya na kayang dumihan ng kamay dahil may ibang taong gagawa noon para sa kanya. Hindi alam ni Calista kung anong gagawin na makita si Vincent na nakahiga sa kama pagkalabas niya sa banyo. Tulad niya ay kakatapos lang din ito maligo. Marahil ay ang banyo sa guest room ang ginamit nito para hindi na kailangan maghintay sa kanya. Bakit ka nandito? Wala sa sariling tanong niya dahil na-distract ang mga mata niya sa matipuno nitong braso na labas sa suot nitong puting sando. Hindi niya namalayan titig na pala siya dito. Kailangan pa bang itanong yan? This is my room. Gumisito saka siya kinindatan. He pat the space beside him as if inviting her to sit. Dahil nakabis na sa loob ng banyo si Calista, kailangan nalaman niya na patuyuin ang buhok. Hindi niya sinunod si Vincent bagkus ay dumiretso sa vanity table upang tuyuin ang buhok. Tinignan niya sa refleksyon ng salamin si Vincent at hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanya. Siya na ang kusang nag-iwas dahil hindi niya kayang salubungin ang matiim na titig nito na tila ba uhaw na uhaw sa kanya. Vincent shaved his bearded face and it was so clean that it shows off how handsome he is. Habang tinutuyong buhok ay kung ano-anong ekstenang pumapasok sa isip ni Calista. Kaya hindi niya namalaya na bumangon na pala sa kama si Vincent at ngayon ay nakatayo na sa tagiliran niya. Nasa gilid to ng salamin kaya hindi niya nakita sa refleksyon. Nagangat na lamang siya ng tingin na mapansin ito. Tell me, Calista, ano ang totoong relasyon mo kay Thor at sa sis group? Sigurado ka ba na kaibigan ka lang ng lalaki yun? Nagtanong na siya ni Vincent pero dahil nagsinungaling siya, ay alam niyang tatanungin siyang muli nito. Wala siyang balak na itago ditong katotohanan lalo na ngayong nagkabalikan na sila. Pero hindi niya kailangang aminin dito ang lahat. Tumayo siya sa upuan matapos tuyuin ang buhok sa kalumipat ng upo sa kama't sinundan naman siya ni Vincent.
I have a little share in sis. Umangat ang isang kilay ni Vincent at sinabi ni Calista. Hindi siya naniniwala sa sinabi nito. Mula nang malaman niya na magkasamang nakatira sa isang bahay si Calista at Thor, ay pinaimbestigahan niya ang sis group kung saan BP for operations ang lalaki. Ang sis group ang isa sa rising domestic and local enterprises na sa loob lang ng ilang taon ay magandang reputasyon na ang ipinapakita. Maraming foreign company ang nag-invest dito dahil dito'y patuloy na namayagpag ang sis group. Ngayong nalaman niya ito sa kanya na-realize ang sis is short for term for Calista, right? Sa pagkakaalam niya, 60% ng shares ng sis ay pagmamayari ng isang misteryosang babae. Hindi na kailangan pag-isipan ni Vincent kung sino yon dahil katabi niya ng misteryosong babae na yon. Sa unang pagkikita pa lang nila ni Calista ay alam niya nang hindi basta-bastang personalidad nito. The way she thinks fast and the time they met Thor in the toilet of the museum. Kaya pala tinawag ni Thor na boss si Calista dahil literal naman pala nitong boss ang asawa niya. His wife is a strong and witty woman, smart and kind, kaya malabong hindi ito magtatagumpay. Ang labis na pinagtataka ngayon ni Vincent ay unti-unti nitong paglalahad ng tunay na estado nito. Ibig ba nitong sabihin na hindi na siya nito iiwan? Dahil kapag iiwan siya nito ay babalik ta rin niyang buong mundo at gagamitin ng koneksyon na matagal niya nang hindi nagagamit para lang hanapin ito lalo na ngayon dala nito ang magiging tagapagmana niya. Niyakap niya ito sa bewang sa kabinuhat at pinaupo sa kanyang kandungan. Her fragrant smell entered his nose and he could feel his reaction down south. Lalo pat sabik na siya sa katawan nito. So, my wife is a pretty rich woman, ha? Mahinang natawa ang sagot ni Calista. It's not just mine. Naputo lang iba pang sasabihin ni Calista nang biglang kinagat ni Vincent ng leeg niya. I can give you mine if it's not enough. My body, my soul, all my assets are for you. Calista, dang it, I want you. Bigla niyang nihiga sa kama si Calista sa kato kinubabawan. Nagtagpo ang mga mata nila na parehong nagiinit. Calista wrapped her arms around his neck and pulled him closer. Hinayaan ni Vincent na hilahin siya nito pababa hanggang sa magtagpo ang labi nila. Ang pananabik na naramdaman nila sa isa't isa ay pinapaiting palalo ng nabubuhay na pagnanasa. Calista, anas ni Vincent na maghiwalay ang labi nila. Calista, you don't know how long I was longing for this. Nakagat ni Calista ang labi at sinalubong ang nagnanasang tingin ni Vincent. Hinawakan niya ito sa magkabilang pisngi. Me too, Vincent. I miss you so much.